Ako si Li Cheng, isang tanyag na head chef sa Beijing. Nagtatrabaho ako sa kusina mula noong ako ay 15 taong gulang at ngayon ako ay 15 na. Nagluto na ako para sa hindi mabilang na mga pangulo at negosyante sa buong mundo. Sinasabi ng lahat na ang Chinese cuisine ang pundasyon ng lahat ng pagkain sa Asya. Ang Vietnamese, Japanese at Korean cuisine ay pawang na-impluensyahan namin. Ang lutuing Filipino ay ganoon din. Sa tingin ko, ito ay pinaghalu-halo lang ng mga matatapang na pampalasa at kanin, walang komplikado o malalim na pundasyon tulad ng aming Chinese cuisine. Sa pagkakataong ito, naglakbay ako sa Pilipinas dahil inimbitahan akong maging hurado sa isang Asian food competition sa Maynila. Sa totoo lang, ayaw kong pumunta. Ang Pilipinas sa aking isip ay isang maliit na bansa na puno ng mga turista, traffic at mga street food na hindi malinis. Ngunit iginiit ng tagapag-ayos na kailangan kong pumunta para sa pagiging neutral. Tumawa ako sa isip ko, anong neutralidad? Paanong makukumpara ang Filipino cuisine sa Chinese cuisine? Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng bandang hapon. Lumuwa ako sa eroplano na may pagod. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay sumalubong sa akin na parang isang pugon. Ang amoy ng maasim-asim na lutuin ay umaalpas, humalo sa malakas na ingay ng mga sasakyan sa labas. Nagreklamo ako sa sarili ko. Bakit napakalaki ng paliparan ngunit hindi maayos? Ang daming taong naglalakad at magulo ang mga karatula. Sinundan ko ang mga karatula papunta sa baggage claim, ngunit ang trolley ko ay padulas-dulas dahil basa ang sahig mula sa ulan. Paglabas ko ng paliparan, pumara ako ng taxi papunta sa hotel sa sentro ng lungsod. Sobrang traffic. Ang ulan ay bumuhos ng malakas. Ang mga kotse, motorsiklo at tricycle ay nagsisiksikan sa kalsada. Dahan-dahang gumalaw ang taxi ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga driver ng motorsiklo na may suot na makukulay na kapote na humaharurot sa gitna ng traffic ng mahusay. Umiling ako. Gaano ito kadelikado? Ngunit sila ay nakangiti, nagkakamustahan na parang walang nangyayari. Ang driver ng taxi ay isang lalaking nasa edad 40 na nagsasalita ng Ingles na putol-putol. "Welcome sir, taga-China po ba kayo?" Tumango ako. Ngumiti siya ng malapad. "Masarap po ang pagkaing Filipino. Subukan niyo po," sabi niya. Ngumisi ako sa isip ko. Anong masarap? Ang pagkaing Filipino ay maanghang, maasim at matamis lang, walang balanse ng yin at yang tulad ng Chinese cuisine. Ang hotel na tinutuluyan ko ay malapit sa Manila Bay. Marangya ang silid ngunit hindi pa rin ako mapakali. Binuksan ko ang TV at nanood ng balita sa lokal. Nakita ko ang mahabang traffic jam at ang mga tao ay siksikan na naghihintay ng bus. Naisip ko, hindi maayos ang pamamahala ng bansang ito. Kung sa China, mayroon kaming mabilis at mas organisadong subway system. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana ay hindi humihinto. Ang amoy ng pagkain ay umaalpas mula sa ibaba ng hotel. Amoy kalamansi, luya at sibuyas. Sumimangot ako. Napakatapang nito, hindi malambot. Tumayo ako at binuksan ang computer upang tingnan ang impormasyon para sa kompetisyon kinabukasan. Karamihan sa mga kalahok ay Filipino chef. Ngumisi ako muli. Paanong makikipagkumpetensya ang mga ito sa akin? Ako si Li Cheng, isang dalubhasa sa Sichuan at Cantonese cuisine. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda. Bumaba ako para mag-almusal sa hotel. Lugaw na may tuyo, pinakuluang itlog at kape simple, ngunit gusto ko. Naalala ko ang almusal sa bahay. Steamed buns na may abalone soup. Mas malalim ang lasa nito. Habang papunta sa lugar ng kaganapan, sumakay ako muli ng taxi. Traffic pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, malakas ang tugtog ng driver ng Pinoy Pop. Nagreklamo ako sa isip ko, ngunit lumingon siya at ngumiti. "Pinoy Pop po?" "Masaya," sabi niya. Hindi ako sumagot. Ang lugar ng kaganapan ay isang malaking ballroom sa isang marangyang hotel. Mainit akong tinanggap ng mga tagapag-ayos. Isang dalaga ang nag-abot sa akin ng bulaklak. "Welcome, Chef Lee," sabi niya sa matatas na Ingles. Tumango ako. Nagsimula ang kaganapan sa pagpapakilala sa mga hurado at kalahok. May mga chef mula sa Japan, Vietnam at maraming Filipino chef. Ang unang paksa ay ang pundasyon ng Asian cuisine. Naisip ko, ito na ang aking pagkakataon.
Patutunayan ko na ang Chinese cuisine ang orihinal. Ngunit bago magsimula, inanunsyo ng tagapag-ayos na naantala ang flight ng isang hurado mula sa Japan dahil sa bagyo. Kailangang iurong ang kaganapan ng isang oras. Napabuntong hininga ako. Walang kaayusan ang bansang ito. Habang naghihintay, lumabas ako. Nakita ko ang mga street food stall. Mahaba ang pila ng mga tao. Tiningnan ko ang isang manang na nagluluto ng kung ano sa malaking kawali. Ang matapang na amoy ay umaalpas. Sumimangot ako. Mukhang hindi malinis. Ang kawali ay itim at may mga lumilipad na langaw. Ngunit ang mga kumakain ay nakangiti, masayang nag-uusap. Isang bata ang tumakbo para bumili at bumalik sa kanyang ina. Umiling ako, paano magiging ligtas ang ganitong street food? Maya-maya, lumapit sa akin ang tagapag-ayos. Chef Lee, gusto niyo po bang tikman ang pagkaing Filipino? Mayroon kaming espesyal na stall para sa mga hurado. Nag-alinlangan ako. Ngunit para maging magalang, sumunod ako. Mas malinis ang stall kaysa sa inaasahan ko. Ang manang ay may suot na guwantes at ang mga sariwang gulay ay nakahanay. Inabot niya ang isang maliit na plato. Pansit canton na may sariwang hipon, chef, sabi niya. Kinuha ko ito nang nagtataka. Malalaking hipon, pansit, toge, itlog at mga pampalasa. Sinubukan ko ang unang kagat. Pumutok ang lasa sa aking bibig. Maasim, matamis, maalat, at umami na perpektong timbang. Halos hindi ako makapaniwala. Simple lang ito ngunit mas balanse kaysa sa ilang Chinese dish. Nagtanong ako sa manang. Saan nanggaling ang resipe na ito? Ngumiti siya. Authentic Filipino recipe, chef. Sariwa po ang luto bawat plato. Tumahimik ako sandali. Nagsimulang manginig ang luma kong pag-iisip. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Naisip ko, nagkataon lang ito. Hindi ganoon kaganda ang Filipino cuisine. Sa wakas, nagsimula ang kaganapan. Umupo ako sa mesa ng hurado. Ang puso ko ay puno pa rin ng tiwala. Patutunayan ko na ang Chinese cuisine ang pinakamahusay. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa lahat ng aking pananaw. Ang kompetisyon ay opisyal na nagsimula. Ang ballroom ay puno ng amoy ng pampalasa na nagmumula sa bukas na kusina sa gilid. Ang mga spotlight ay tumutok sa entablado. Ang mga kalahok ay nakahanay, nakasuot ng malilinis na puting chef's jacket. Umupo ako sa tabi ng ibang mga hurado, hawak ang panulat para sa pagmamarka. Ang unang paksa ay paghalo-halo ng lasa ng Asya sa isang plato. Ang mga kalahok ay kailangang magluto sa loob ng isang oras. Ang una ay isang Japanese chef. Gumawa siya ng sushi na may teriyaki sauce. Tumango ako. Maganda, ngunit predictable. Sumunod ang Vietnamese chef. Gumawa siya ng beef pho na may mabangong sabaw. Naisip ko, malinaw na impluwensiya mula sa China. Dumating ang turno ng unang Filipino chef. Isang binata na nagngangalang Chef Anton. Ngumiti siya ng malapad bago magsimula. Sinigang na hipon sa sampalok, chef, sabi niya. Ngumiti ako ng may panguuyam. Sinigang na naman? Pinakuluan lang na tubig na may matatapang na asim. Sinindihan niya ang gas stove. Ang apoy ay nagliyab. Ang tubig ay kumulo sa malaking kaldero. Inihagis niya ang sariwang hipon. Ang balat ng hipon ay naging pula nang matamaan ng init. Sinundan ng luya at sibuyas na ginayat. Ang matapang na amoy ay umalpas sa buong silid. Sumimangot ako. Napakawalang kilos, hindi kasing malambot ng isang Chinese stew na matagal na niluto. Piniga niya ang sariwang kalamansi, sinundan ng patis, gata, at pinagdikdik na sili. Ang kahelpulang kulay ng sabaw ay mukhang nakakatakot sa akin. Ngunit nang isalin niya ito sa isang mangkok at inabot sa mga hurado para tikman, nag-alinlangan ako bago kumuha ng unang subo. Ang lasa ay pumutok muli sa aking bibig. Maanghang mula sa sili ngunit hindi nakakasakit ng lalamunan. Sariwang asim mula sa kalamansi, hinaluan ng linamnam ng gata. Maalat na balanse mula sa patis, at ang amoy ng pampalasa ay malalim. Nilunok ko, halos hindi ako makapaniwala. Kahanga-hangang balanse, walang lasa na humihigit sa iba. Ang ibang mga hurado ay tumango at nagbigay ng mataas na marka. Nagbigay ako ng katamtamang marka, ngunit nagduda na ako sa loob ko. Bakit ito ganap na balanse? Habang break, lumapit ako kay Chef Anton. Saan ka natuto ng resipe na ito? Ngumiti siya. Mula sa lola ko, chef. Home-cooked recipe, pero inangkop sa mga sariwang sangkap araw-araw. Tumahimik ako. Sariwang sangkap? Sa China, gumagamit kami ng dry ingredients para mapanatili ang lasa ng matagal.
ibang-iba. Nang hapon, mayroon pang isang round. Ang paksa ay street food na itinaas sa fine dining. Isa pang Filipino chef, si Chef Honey. Gumawa siya ng sisig. Umiling ako sa isip ko. Inihaw na balat ng baboy, matapang na sausawan, sibuyas at kalamansi. Paano ito makakain? Dinikdik niya ang sili at bawang sa isang stone mortar. Malakas ang tunog. Ang manipis na ginayat na balat ng baboy ay inilagay, sinundan ng sausawan, kalamansi, sibuyas at suka. Dinikdik niya ito ng malakas hanggang sa maghalo ang mga sangkap. Ang makulay na lunti at pula ay nasa malaking plato. Nang tikman ko, ang crispiness ng balat at ang asimanghang alat linamnam ay naghalo. Hindi ito kasing baho ng inaasahan ko. Maanghang mula sa sili, hinaluan ng tamis ng pampalasa. Ngumunguya ako ng sibuyas na malutong. Napakasariwa. Nagtanong ako, paano mo hinaluan ng sisig para hindi ito baho? Ngumiti siya. Sariwang sausawan at kalamansi, chef. Kinontrol ko ang oras at kalinisan. Naalala ko ang street food na nakita ko kahapon. Hindi ito marumi, ngunit may nakatagong sining. Kinagabihan, bumalik ako sa hotel, nag-iisip sa lasa na nanatili sa aking bibig. Binuksan ko ang computer at naghanap ng impormasyon tungkol sa Filipino cuisine. Nakakita ako ng maraming resipe na gumagamit ng sariwang damong gamot. Nagreklamo ako sa sarili ko. Napakadali. Walang komplikadong teknik, ngunit hindi ako makatulog. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana ay hindi humihinto. Ang amoy ng pagkain mula sa labas ay umaakyat. Tumayo ako, nagbihis, at lumabas. Umuulan ng mahina. Basa pa rin ang kalsada. Ang mga food stall ay may neon light na maliwanag. Ang mga tao ay siksikan na kumakain. Naglakad ako sa isang stall. Ang parehong ate na nagbigay sa akin ng pansit canton kaninang umaga ay nakangiti. Chef Lee, gusto niyo po bang tikman ulit? Tumango ako. Sinindihan niya ang wok. Malakas ang tunog ng his. Ang itlog ay pumutok. Ang hipon ay tumatalon sa kawali. Inilagay niya ito sa plato, nilagyan ng dinikdik na mani at sibuyas. Kumuha ako ng malaking kagat. Ang lasa ay katulad ng kaninang tanghali ngunit mas sariwa. Nagtanong ako, bakit kayo nagluluto sa street ngunit malinis? Tumawa siya. Labanos po ang kawali bawat plato. Ang sangkap ay binibili ng sariwa araw-araw. Ang mga kumakain sa paligid ay tumango. Isang bata ang tumakbo, bumili, at umupo para kumain kasama ang kanyang pamilya. Masaya silang nag-uusap. Umupo ako sa tabi ng ate at nagtanong tungkol sa kanyang buhay. Matagal na po ba kayong nagtitinda? 10 taon na, chef. Nakapagpaaral po ako ng mga anak ko mula sa stall na ito. Tumahimik ako. Ang pag-iisip tungkol sa street food na marumi ay nagsimulang gumuho. Kinabukasan, mabilis dumating ang semi-final round. Ang paksa ay inobasyon sa tradisyonal na pagkain. May isang Filipino chef na nagngangalang Chef Ariel. Gumawa siya ng kare-kareng baka, ngunit hinaluan ng Wagyu beef mula sa Japan. Naisip ko, nang hiram lang ng ideya mula sa ibang lugar. Ngunit nang tikman ko, ang baka ay malambot at natunaw sa aking bibig. Ang sarsa ay mabango mula sa mani at annato. Ang lasa ay mayaman ngunit hindi nakakaumay. Nagbigay ako ng mataas na marka nang hindi ko namamalayan. Habang break, inimbitahan ng tagapag-ayos ang mga hurado sa isang local food market para makakuha ng inspirasyon. Ayaw kong pumunta, ngunit para maging magalang, sumunod ako. Ang malaking fresh market ay makulay. Ang amoy ng sariwang isda ay humalo sa matatapang na damong gamot. Ang mga tao ay siksikan. Ang mga tindera ay sumisigaw, tumatawa. Nakita ko ang stall ng kare-kare paste, sariwang mani, anato at iba't ibang pampalasa. Dinala ako ng tagapag-ayos sa isang stall. Gusto niyo po bang gumawa ng pansit sa sarili niyo? Nag-alinlangan ako, ngunit kinuha ko ang dikdikan. Tinuruan ako ng manang na magdikdik ng bawang at sili muna at pagkatapos ay ilagay ang pansit. Dinikdik ko ng malakas. Ang tubig ay tumalsik. Tumawa siya ng mahina. Haluin po ng dahan-dahan, chef. Sinunod ko ng dahan-dahan. Ang amoy ay unti-unting umalpas, mas malalim kaysa dati. Sinubukan ko. Malutong, maasimanghang, na hindi ko pa nagawa. Nagtanong ako, bakit napakaraming sariwang damong gamot ang ginagamit sa Filipino cuisine? Sumagot siya, sariwa po ang lasa at masarap sa kalusugan. Naalala ko ang Chinese cuisine na gumagamit ng dry ingredients para mapreserba, ibang-iba talaga. Sa kaganapan,
Nagsimula akong mas magmasid sa mga Filipino chef. Sila ay nakangiti, nagtatrabaho bilang isang team, nagbabahagi ng mga secret hindi tulad ng Chinese chef na mahigpit ang kompetisyon. Ang final round ay papalapit na. Tiwala pa rin ako na mananalo ang Chinese cuisine, ngunit mayroon na akong maliit na tanong sa isip ko. Kinagabihan, naglakad ako sa tabi ng Manila Bay Walk. Ang ilaw ay sumasalamin sa tubig. Ang tunog ng OPM ay dahan-dahang umaalpas. Umupo ako at kumain ng street food ulit. Sa pagkakataong ito, chicken inasal. Ang manok ay malambot, ang sarsa ay mabango, ang kanin ay mabango sa kawali. Naisip ko, baka nagkamali ako mula pa sa simula. Ngunit bukas na ang huling araw. Maaari ko bang tanggapin kung manalo ang Filipino cuisine? Mabilis na dumating ang final round. Ang ballroom ay masigla kaysa sa dati, puno ng mga manonood. Ang mga reporter mula sa TV Asia ay may dalang kamera para sa live broadcast. Ang huling paksa ay Asian cuisine ng kinabukasan, paghalo-halo at inobasyon. 3 kalahok ang natitira, isa mula sa Japan, isa mula sa Vietnam, at isa mula sa Pilipinas na nagngangalang Chef Maya, isang dalaga na nasa edad 30 na laging nakangiti. Umupo ako sa mesa ng hurado. Mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa dati. Kagabi, hindi ako nakatulog. Iniisip ko ang lasa ng Filipino cuisine na nanatili sa aking bibig. Sinasabi ko sa sarili ko, nagkataon lang ito, mas mataas pa rin ang Chinese cuisine. Nagsimula ang mga kalahok. Ang Japanese chef ay gumawa ng fusion ramen na may truffle. Mabango ang sabaw, ngunit predictable. Ang Vietnamese chef ay gumawa ng pansit na may lokal na damong gamot. Balanse ang lasa, ngunit hindi bago. Dumating ang turno ni Chef Maya. Ngumiti siya ng malapad. Gagawa ako ng modern sinigang hotpot, chef, sabi niya. Isang hybrid ng sinigang at sukiyaki, ngunit ginagamit ang molecular technique. Sumimangot ako. Anong hybrid? Ang aming Chinese hotpot ang orihinal. Matagal na nilutong sabaw, sariwang karne na isinasawsaw sa sarsa. Sinindihan niya ang electric stove. Ang sabaw ay kumulo sa transparent glass pot. Inihagis niya ang luya, sibuyas, at sampalok. Sinundan ng sariwang gata at kalamansi. Ang kulay ng sabaw ay kahel pula. Gumamit siya ng kakaibang device. Inispray ang liquid nitrogen. Ang sabaw ay naging foam na parang ulap. Ang matapang na amoy ay umalpas. Inayos niya ang manipis na hiwa ng Wagyu beef, sariwang gulay, hipon, at brown rice noodles sa isang plato. Pagkatapos, ibinuhos niya ang foamy soup. Ang foam ay pumutok, nagpakita ng mayaman na lasa. Kinuha ko ang unang subo. Ang sabaw ay sumipsip sa malambot na baka. Ang maanghang maasim na lasa ng sinigang ay humalo sa linamnam ng sukiyaki, ngunit ang molecular technique ay nagpabago sa lasa ng dahan-dahan sa aking bibig. Halos hindi ako makapaniwala. Advanced ito ngunit may Filipino root pa rin. Ang ibang mga hurado ay pumalakpak. Nagbigay ako ng pinakamataas na marka nang hindi ko namamalayan. Ngunit pagkatapos, inihayag ng tagapag-ayos ang isang surprise. Para maging masaya, si Chef Lee ay lalahok sa isang special challenge laban kay Chef Maya. Gagawin nila ang hot pot sa parehong theme. Nagulat ako. Hindi ako handa, ngunit para sa dignidad tinanggap ko. Nagmadali ako sa kusina. Mayroon lang akong 3 minuto. Gumawa ako ng traditional Sichuan hot pot. Sabaw na niluto mula sa buto ng baboy, Sichuan chili oil na mainit, baka, hipon, Chinese vegetable. Naisip ko, mananalo ito. Inilagay ko ang sabaw sa hotpot, inilagay ang baka. Malakas ang tunog ng his. Ang amoy ng sili ay mabango at matapang. Ngunit nang tikman ng mga hurado, tumango sila. Ngunit hindi kasing excited ni Chef Maya. Tinikman ko ang sarili ko. Maanghang at manhid ang lasa, ngunit masyadong mabigat sa sili. Walang sariwang asim tulad ng Filipino hotpot. Talo ako. Pumalakpak ang mga manonood kay Chef Maya. Nanalo siya. Tumayo ako ng matamlay. Ang aking pride ay nanginig. Naglakad ako palabas ng entablado at umupo sa tabi ng Manila Bay Walk mag-isa. Ang sunset ay sumasalamin sa tubig na kulay ginto. Naalala ko ang salita ng ate sa street food stall. Sariwa po ang lasa. At totoo, kinagabihan, bumalik ako sa fresh market na pinuntahan namin kahapon. Bukas pa rin ang mga food stall. Bumili ako ng sinigang na hipon mula sa parehong manang. Tinikman ko ng dahan-dahan. Kahanga-hangang balanse ang lasa. Nagtanong ako, bakit balanse ang Filipino cuisine?
Ngumiti siya. Kasi po, inaangkop namin sa season at sa mga kumakain, chef. Walang fixed recipe. Umupo ako. Kumakain mag-isa. Biglang tumunog ang telepono. Tumawag ang assistant ko mula sa China. Chef, kumalat na ang video ng kompetisyon sa Weibo. Nagkokomento ang mga tao na natalo ang Chinese cuisine sa Filipino. Tumahimik ako. Ang puso ko ay mabigat. Binuksan ko ang video. Napakaraming comment. Ang Chinese cuisine ay luma ngunit hindi nagbabago. Nanalo ang Filipino dahil sa sariwa at pagiging malikhain. Pinatay ko ang telepono. Ang galit ay humalo sa pagdududa. Naglakad ako pabalik sa hotel. Nagsimulang umulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa sahig ay malakas. Naisip ko, baka nagkamali ako mula pa sa simula. Ang pagkain ay hindi kompetisyon o pinagmulan, ngunit pagbabahagi. Ngunit bukas, kailangan kong bumalik sa China. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Umupo ako sa aking silid, nakatingin sa labas ng bintana. Ang Maynila sa gabi ay nagniningning. Nagdesisyon ako. Mananatili ako ng isa pang araw para matuto ng mas marami. Tumawag ako sa tagapag-ayos. Gusto ko pong sumali sa Filipino food workshop bukas. Masaya siya. Sige po, chef. Kinagabihan, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon. Ang tunog ng ulan ay naging isang melodiya. Ang bagong araw sa Maynila ay nagsimula sa mahina na sikat ng araw na sumisinag sa bintana ng hotel. Maaga akong nagising. Uminom ako ng mainit na kape sa balcony, nakatingin sa kalsada sa ibaba. Ang mga kotse ay dahan-dahang gumagalaw, ngunit ang mga driver ng motorsiklo ay humaharurot pa rin ng mahusay. Nagreklamo ako dati sa traffic, ngunit ngayon, nakikita ko na ito ay bahagi ng buhay dito. Magaling umangkop ang mga Pilipino. Hindi nagreklamo, ngunit naghanap ng paraan. Nagbihis ako ng simple, puting t-shirt at jeans. Hindi ang marangyang suit tulad ng dati. Ngayon, pupunta ako sa Filipino food workshop sa Quiapo Market. Nagpadala ang tagapag-ayos ng van para sunduin ako maliit at malinis. Ang driver ay ngumiti ng malapad. Good morning, Chef Lee. Punta tayo sa palengke. Nagpatugtog siya ng Pinoy pop ng mahina. Ang boses ng babaeng mang-aawit ay maganda. Nagtanong ako, anong kanta iyan? Ngumiti siya. Lumang Pinoy pop, chef. Gusto nyo? Tumango ako, ngumiti. Hindi na ako nagreklamo. Ang kotse ay dumaan sa lumang distrito. Mga kahoy na bahay, ang mga shrines ay nakahanay. Ang mga tao ay humihinto para manalangin bago umalis ng bahay. Ang amoy ng insenso ay humalo sa amoy ng almusal. Sinangag at tapsilog na niluto sa charcoal stove. Malakas ang tunog ng his. Nakita ko ang mga estudyante na nakasuot ng puting t-shirt at blue jeans, kumakain ng sinangag ng masarap. Nakarating kami sa Quiapo Market. Ang palengke sa tabi ng ilog ay matao ngunit maayos. Ang mga stall ay nagtitinda ng sariwang isda, malalaking hipon na tumatalon pa rin sa basket. Lunti ang kangkong, malalaking dahon ng basil na mabango. Si Chef Maya ay naghihintay, ngumiti siya. Welcome po, chef. Ngayon, matututunan natin kung paano gumawa ng kare-kareng baka sa traditional way. Tumango ako. Naglakad kami sa open-air kitchen sa likod ng palengke. Isang matandang kusinera, si Ate Yupi, ang ngumiti para tanggapin ako. Mag-aaral ka ba kay ate? Suot niya ang isang floral apron. Ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit mabilis. Sinindihan niya ang gas stove. Ang apoy ay nagliyab. Nagsimula siya sa pagdikdik ng kare-kare paste, sariwang mani, annatto at iba pang pampalasa. Dinikdik niya ito sa stone mortar. Malakas ang tunog ng thump-thump. Ang kanyang kamay ay umiikot ng mahusay. Nagtanong ako, bakit kailangang dikdikin sa halip na gumamit ng blender? Tumawa siya. Mas mabango kapag dinidikdik, chef. Masyadong mainit ang blender. Nagbabago ang amoy. Sinubukan kong magdikdik. Nanginig ang kamay ko. Tumalsik ang sili. Mahina siyang tumawa. Haluin po ng dahan-dahan para maghalo ang mga sangkap. Sinunod ko ng dahan-dahan. Ang amoy ay unti-unting umalpas, mas malalim kaysa dati. Pagkatapos, niluto niya ang paste sa mainit na kawali. Ang coconut oil ay pumutok. Malakas ang tunog ng his. Sinundan ng makapal na gata, hiniwang baka, patis, asukal at talong. Hinalo niya ng dahan-dahan. Ang sabaw ay kumulo at naging berde kahel. Tinikman ko ang unang subo. Mayaman ang lasa, matamis alat na balanse, maanghang mula sa sili ngunit hindi nakakasakit. Ang gulay ay malutong, ang baka ay malambot. Tumahimik ako.
Paano ito naging balanse? Ngumiti si Ate Yupi. Inangkop po sa lasa. Tikman at dagdagan. Walang fixed recipe. Habang nagluluto, sinabi ni Chef Maya, ang Filipino cuisine ay pag-angkop, Chef. Anong gulay ang mayroon sa season, iyon ang ginagamit. Naalala ko ang Chinese cuisine na mahigpit sa resipe. Ibang-iba talaga. Umupo kami at kumain ng kare-kare na may mainit na kanin malagkit na bigas. Ngumunguya ako ng dahan-dahan. Ang lasa ay malalim. Nagtanong ako kay Ate Yupi, gaano na kayo katagal nagluluto? Sumagot siya, 50 taon na, anak. Nakapag-aral na ang mga anak at apo ko. Tumingin ako sa paligid ng palengke. Ang mga bumibili at nagtitinda ay nakangiti, nagkakamustahan na parang isang pamilya. Nang hapon, nag-aral kaming gumawa ng Filipino desserts, leche flan at puto bika. Nagluto si Ate Yupi ng flan sa malaking pan. Ang mainit na singaw ay umaalpas. Ang amoy ng saging ay mabango matamis. Sinubukan kong gumawa ng puto bika. Malagkit ang kamay ko. Tumawa siya. Dahan-dahan po, anak. Ang dessert ay naging malambot, malagkit, matamis na balanse. Nagsimula akong maintindihan. Ang Filipino cuisine ay hindi lang lasa, ngunit komunidad at pagbabahagi. Nang gabi, naglakad ako sa palengke. Ang mga tao ay bumibili ng pandesal at puto. Manipis na pan na inihaw sa mainit na kawali. Ang amoy ng mantika ay umaalpas. Nilagyan ng itlog at condensed milk. Kinain ko ng mainit. Malutong sa labas, malambot sa loob. Ngumiti ako sa manang. Nagtanong siya, masarap po ba, Chef? Sumagot ako, masarap po talaga. Ito ang unang beses na sinabi ko ng taos-puso. Kinagabihan, bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang computer para tingnan ang mga comments sa Weibo. Napakadami pa rin ng kritisismo, ngunit hindi na ako galit. Nagsimula akong maghanap ng mas maraming impormasyon tungkol sa Filipino cuisine. Nakita ko ang kasaysayan ng kalakalan ng damong gamot mula sa India, pampalasa mula sa Portugal, ngunit inangkop ng mga Pilipino hanggang sa naging unique. Tumawag ako sa assistant ko. I-move ang flight ko pabalik sa China sa loob ng 3 araw. Nagulat siya. Chef, anong nangyayari? Sumagot ako. Nag-aaral ako. Bukas, pupunta ako sa isang organic farm sa labas ng lungsod para makita ang mga sariwang sangkap. Nakatulog ako, nananaginip ng foaming hot pot. Ang lasa ay nanatili pa rin sa aking bibig. Kinabukasan, dinala ako ng van palabas ng Maynila, patungo sa isang organic farm sa Tagaytay. Mas maaliwalas ang kalsada kaysa sa inaasahan ko. Luntiang puno ang nakahanay sa magkabilang gilid. Malamig na hangin ang dumaloy sa bahagyang nakabukas na bintana. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa amoy ng sariwang damo. Nagpatugtog ang driver ng lumang OPM. Ang boses ng lalaking mang-aawit ay malinaw. Nagtanong ako, anong pamagat ng kantang ito? Ngumiti siya. Lumang kanta, Chef. Gusto nyo? Tumango ako. Nakaka-relax. Ang farm ay malawak. Ang luntiyang mais ay sumasayaw sa hangin. Ang mga manok ay malayang tumutuka sa lupa. Si Chef Maya ay naghihintay kasama ang may-ari ng farm. Isang lalaking nasa edad 15 na nagngangalang Mang Tomas. Suot niya ang isang plaid shirt at malaking straw hat. Welcome po, Chef Lee. Tingnan natin ang mga sariwang ani. Dinala niya ako para tingnan ang mga garden bed. Pulang kamatis na makatas, malalaking dahon ng basil na mabango ng pinitas. Nagtanong ako, bakit organic ang tanim? Sumagot si Mang Tomas, masarap po sa kalusugan. Walang kemikal, maganda ang lupa, malakas ang halaman, totoo ang lasa. Pinitas niya ang isang kamatis para tikman ko. Kinagat ko ang una, matamis-asim na natural. Napakakaiba sa mga nasa Chinese market. Tumawa siya. Sariwa po mula sa puno patungo sa plato. Hindi kami nagtatago ng matagal. Naglakad kami sa chicken coop. Ang mga brown egg chicken ay malayang naglalakad. Kumuha si Mang Tomas ng sariwang itlog mula sa nest. Ito po ang itlog kaninang umaga. Hinawakan ko ang mainit na itlog. Ang balat ay basa pa. Naisip ko ang itlog sa Chinese supermarket na matagal nang nakaimbak sa ref. Pagkatapos, nagluto kami ng tanghalian sa kubo sa tabi ng bukid. Sinindihan ni Mang Tomas ang charcoal stove. Malakas ang tunog ng crack-crack. Gumawa kami ng crispy fried egg, ginisang kangkong, at salted egg salad. Tumulong akong maghiwa ng gulay. Hindi pa ako sanay, ngunit masaya. Ang amoy ng usok ay humalo sa amoy ng sariwang gulay. Nang kumain kami, ang fried egg ay crispy sa labas, malambot sa loob.
Ang kangkong ay malutong. Ang salad ay maasim alat anghang na balanse. Ngumunguya ako ng dahan-dahan. Napakasariwa. Malalim talaga ang lasa. Ngumiti si Chef Maya. Iyan po ang charm ng Filipino cuisine. Chef, maganda ang sangkap. Minimal ang luto, ngunit balanse. Nang hapon, pinanood namin ang paghahalukay ng bagoong. Binuksan ni Mang Tomas ang isang earthenware jar. Ang mabango alat na amoy ay umakyat. 3 months po ang fermentation nito, Chef. Hinaluan ng sinaing at asin. Akala ko dati ay baho ito, ngunit ngayon, mabango at nakakagutom. Sinubukan ko ang bagoong, maliit na isda, alat na balanse, hindi kasing baho ng inaakala ko. Pabalik sa Maynila, nagtanong ako kay Chef Maya, paano naging advanced ang Filipino cuisine? Sumagot siya, paghalo-halo po. Mula sa India, China, Portugal, ngunit inangkop namin sa amin. Hindi kami naghahawak sa lumang recipe. Tumahimik ako. Ang China ay naghahawak sa lumang pundasyon, ngunit baka ginagawa nitong hindi flexible. Nang gabi, bumalik ako sa hotel, ngunit dumaan muna sa night market, Poblacion Night Market. Matao ngunit masaya. Ang mga stall ay nagtitinda ng batchoy. Ang amoy ng sabaw ng buto ay mabango. Umorder ako ng isang mangkok. Ang sabaw ay mayaman mula sa matagal na nilutong buto. Ang karne ay malambot, ang noodles ay malambot, maasim anghang ang sausawan. Ininom ko ang mainit na sabaw. Nagpainit sa tiyan. Umupo ako, kumakain mag-isa, nakatingin sa mga tao sa paligid. Ang mga pamilya ay tumatawa, ang mga bata ay naglalaro, ang mga turista ay kumukuha ng litrato. Ngumiti ako sa manang. Nagtanong siya, Chef, taga-China po ba kayo? Masarap po ba? Sumagot ako. Pinakamasarap po na natikman ko. Tumawa siya ng malakas. Kinagabihan, binuksan ko ang Weibo para tingnan ang mga comment. May kritisismo pa rin, ngunit nagsimula akong makakita ng bagong anggulo. Sabi ng iba, subukan ang Filipino food, sariwa at malikhain. Sumagot ako sa unang pagkakataon. Nag-aaral po ako, kahanga-hanga talaga. Ngunit tumunog ang telepono. Tumawag ang assistant ko muli. Chef, may problema tayo sa bahay. Nag-cancel ang ilang customer dahil sa competition video. Tumahimik ako. Mabigat ang puso ko. Ako na ang bahala. Ngunit nagsimula akong magpanik. Mawawala ba ang reputasyon ko? Naglakad ako sa balcony ni Chef Maya. Nakatingin sa Maynila sa gabi. Nagniningning ang mga ilaw. Naisip ko, baka ito na ang turning point. Bukas, mag-aaral ako ng Filipino hotpot kay Chef Maya para iangkop sa restaurant ko. Natulog ako ng may excitement at pag-aalala. Ang bagong araw ay dumating ng may kakaibang pakiramdam. Mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa dati. Nagbihis ako ng simple ulit at sumakay sa kotse papunta sa bahay ni Chef Maya sa suburb. 2 palapag na kahoy na bahay. May maliit na gulay garden sa harap. Ang mga manok ay malayang tumutuka sa lupa. Ang amoy ng dahon ng saging ay umaalpas mula sa kusina sa likod. Naghihintay si Chef Maya, suot ang isang cartoon apron. Mag-aaral tayo ng Filipino hotpot, Chef. Seafood hotpot ngayon. Ngumiti ako. Gusto ko pong iangkop ito sa restaurant ko. Tumango siya. Maganda. Ang Filipino hotpot ay flexible. Maaangkop sa sangkap. Naglakad kami sa malaking kusina. May malaking kaldero sa gas stove. Sinindihan niya ang apoy. Malakas ang tunog ng his-his. Nagsimula siya sa sabaw. Pinatuyong hipon at chicken bones na niluto ng dahan-dahan sa loob ng kalahating oras. Ang mabango na amoy ay umaalpas. Sinundan ng luya, sibuyas at dahon ng saging. Nagtanong ako, bakit hindi dinikdik ang paste? Sumagot siya, seafood hotpot po, kailangan ng sariwa. Pakuluan para sumipsip ang amoy. Inihagis niya ang hipon, pusit, tahong at alimango. Ang tubig ay kumulo, puti ang foam. Pagkatapos, pinigan niya ang sariwang kalamansi, sampalok, patis, dinikdik na sili, at makapal na gata. Hinalo niya ng dahan-dahan. Ang kulay ng sabaw ay kahel pula. Ang amoy ng dagat ay humalo sa matapang na damong gamot, ngunit balanse. Tinikman ko ang sabaw. Asim, alat, anghang, linamnam pumutok sa bibig. Sariwa mula sa dagat, ngunit mabango sa Filipino herbs. Tinuruan niya akong isawsaw ang sariwang gulay, toge, kangkong, repolyo sa seafood sausawan, dinikdik na sili at bawang, kalamansi, patis. Isinawsaw ko ang hipon. Ang sabaw ay sumipsip sa malambot na hipon. Ngumunguya ako ng dahan-dahan. Napakasariwa at balanse. Ngumiti siya. I-adjust po sa gusto nyo.
Walang mali o tama. Habang nagluluto, sinabi ko ang tungkol sa restaurant ko sa Beijing. Gusto ng mga customer ang Sichuan hot pot na maanghang at manhid. Tumango siya. Subukan nating ihalo anghang manhid mula sa Sichuan at sariwang asim mula sa Pilipinas. Nag-excite ako. Sinubukan kong ilagay ang dry Sichuan chili. Nagbago ang sabaw. Manhid at maanghang, ngunit hinaluan ng asim. Tinikman ko. Ito na ang fusion hot pot. Tumawa siya. Ang pagkain ay walang hangganan, chef. Umupo kami, kumakain ng mainit na hot pot na may brown rice noodles. Ininom ko ang mainit na sabaw. Sariwang dagat na malalim ang lasa. Nagtanong ako, kailan kayo nag-umpisang magluto? Sinabi niya. Mula sa nanay ko po, nagtitinda ng kare-kare. Natuto po ako mula sa fresh market araw-araw. Naalala ko ang sarili ko, natuto mula sa libro at tanyag na guro sa China. Ibang-iba talaga. Nang hapon, pumunta kami sa dagat malapit sa Pattaya para bumili ng sariwang seafood. Dinala ako ni Chef Maya sa seafood market. Ang mga fishing boat ay nakahanay. Ang amoy ng dagat ay malakas. Malalaking alimango ay gumagalaw pa rin. Sugpo na tumatalon sa basket. Pumili ako ng matabang alimango. Sumigaw ang manang. Sariwa po kaninang umaga. Nakabargain ako. Tumawa siya. Magaling mag-bargain ang Chinese chef. Bumalik kami sa bahay. Gumawa kami ng seafood hot pot ulit gamit ang sariwang sangkap. Mas mayaman ang lasa. Kumuha ako ng litrato, ipinadala sa assistant ko. Subukan mo ito. Sumagot siya, Chef, nagtatanong na ang mga customer para sa bagong menu mula sa Pilipinas. Ngunit kinagabihan, tumunog ang telepono ulit. Ang may-ari ng malaking restaurant sa Beijing, Li Cheng, natalo ka sa competition. Bumaba ang reputasyon ng restaurant. Nag-cancel ang mga customer. Kung hindi mo ito aayusin, sisantihin kita. Tumahimik ako. Lumubog ang puso ko. Bigyan niyo po ako ng oras para ayusin. Sumagot siya, 1 week. Kung hindi gumanda, tapos na. Ibinaba ko ang telepono. Nanginig ang kamay ko. Naglakad ako sa balcony ni Chef Maya, nakatingin sa sunset. Kahel ang kulay. Ang dagat ay payapa. Naisip ko, mawawala ba ang lahat? Ang 10 taon na reputasyon sa kusina. Lumapit si Chef Maya. Anong problema, Chef? Sinabi ko sa kanya. Tumahimik siya sandali. Chef, ang pagkain ay hindi kompetisyon, ngunit pagbabahagi. Kung taos-puso ka, susunod ang mga customer. Tumulo ang luha ko. Ngunit natatakot akong mawawala ang lahat. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Ang tunog ng alon na tumatama sa baybayin ay malakas. Naisip ko ang pamilya ko sa China. Ang anak ko ay bata pa. Anong gagawin ko? Maaga akong nagising. Gumawa ako ng fusion hot pot mag-isa. Hinaluan ng Sichuan at Filipino. Ang sabaw ay manhid anghang ngunit sariwang asim. Tinikman ko. Ngumiti ako. Ito na ang solusyon. Tumawag ako sa may-ari ng restaurant. May bagong menu ako, Filipino-Chinese hot pot. I-launch sa susunod na linggo. Nag-alinlangan siya, ngunit sumang-ayon. Kung hindi maganda, tapos na. Binalingan ko si Chef Maya. Tulungan mo ako. Ngumiti siya. Sige po, gawin natin ng magkasama. Ngunit nagpanik pa rin ako. Ang pressure mula sa China ay mabigat. Magtatagumpay ba ako? Mabilis na dumating ang araw ng desisyon. Lumipad ako pabalik sa Beijing nang may mabigat na puso ngunit puno ng pag-asa. Ang Ninoy Aquino International Airport ay masigla pa rin tulad ng unang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ngumiti ako sa mga empleyado na yumuyuko. Dala ko ang isang maliit na bag na puno ng pinatuyong Filipino herbs, luya, sibuyas, at dahon ng saging, at ang resipe ng fusion hot pot na sulat kamay ni Chef Maya. Umakyat ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba ng Maynila na dahan-dahang lumiit. Ang sikat ng araw ay nagniningning sa Manila Bay. Naisip ko, ang 3 araw na ito ay nagpabago sa akin magpakailanman. Nakarating ako sa Beijing ng gabi. Malamig ang hangin. Nagmadali ako pa uwi. Tumakbo ang anak ko para yakapin ako. Daddy, nakabalik ka na. Nagtanong ang asawa ko nang may pag-aalala. Kumusta? Ngumiti ako. Sasabihin ko sa iyo. Ngunit ang pressure mula sa may-ari ng restaurant ay nananatili. Kinabukasan pumunta ako sa malaking restaurant sa sentro ng lungsod. Ang team ay nakatingin sa akin ng may pagdududa. Ang ilan ay bumulong tungkol sa competition video. Tumawag ako ng meeting. Ngayon, i-launch natin ang bagong menu. Filipino-Chinese hot pot. Nagulat sila. Chef, gusto ng mga customer ang lumang recipe. Sumagot ako,
Subukan natin. Ito ay inobasyon. Nagsimula akong magluto ng sabaw ng buto ng baboy na may pinatuyong hipon gamit ang Filipino recipe. Inilagay ang luya at sibuyas na dinala ko. Ang kakaibang mabangong amoy ay umalpas sa buong kusina. Sumimangot ang team, ngunit tumulong sila. Hinaluan ko ng dry Sichuan chili para sa anghang manhid. Ang sabaw ay kumulo, kahel pula ang kulay. Bukas ang restaurant ng tanghali. Puno ng customer, ngunit nag-cancel ang ilan. Tumayo ako sa harap ng restaurant, tinatanggap ang mga customer ng may ngiti. Ang unang grupo ng customer ay umorder ng bagong hot pot. Inilagay ko ang foaming soup. Ang hissing sound mula sa kawali sa kusina ay malakas pa rin sa aking tenga. Ang unang grupo ng customer ay umupo sa malinis na kahoy na mesa. Naglakad ako, inabot ang menu. Subukan po ang Filipino-Chinese hot pot. Freshly stewed soup na may lasa ng dalawang mundo. Nag-alinlangan sila, ngunit ngumiti. Subukan namin. Nagmadali ako pabalik sa kusina, hinahalo ang kumukulong sabaw. Ang puting foam ay umalpas. Inihagis ko ang manipis na hiwa ng baka, frozen shrimp mula sa Pilipinas na mabilis kong in-order, pusit at malutong na kangkong. Ang matapang na amoy ay umalpas. Ang Sichuan chili ay manhid anghang, hinaluan ng sariwang asim mula sa sampalok at kalamansi. Inilagay ng team sa hotpot ang mainit na sabaw. Inilagay sa mesa ng customer. Ang tunog ng pagsawsaw ng karne sa sabaw ay malakas. Ang unang customer ay tumikim ng sabaw. Wow! Maanghang at manhid ngunit sariwa, hindi nakakaumay. Ang isa pa ay ngumunguya ng malambot na karne. Pumutok ang lasa. Mabilis kumalat ang balita sa Weibo. Ang bagong hotpot sa restaurant ni Li Cheng ay mas masarap pa sa lumang Sichuan. Ang mga customer ay dumagsa sa restaurant. Puno ang restaurant. Tumayo ako sa harap ng restaurant, tinatanggap ang mga customer ng may ngiti. Ang tawanan ay malakas. Ang amoy ng Filipino herbs na humalo sa Chinese chili ay umalpas. Ngunit pumasok ang may-ari ng restaurant. Ang kanyang mukha ay seryoso. Li Cheng, tumalon ang bookings, ngunit hindi pa rin ako tiwala. Tingnan natin sa pagtatapos ng araw. Tumango ako, ngunit nakahinga ako ng maluwag. Nang gabi, umalis ang huling customer. Umupo ako, binibilang ang sales. Naubos lahat. Pinitik ako ng may-ari sa balikat. Ligtas ka. Nagbago mo ang restaurant namin. Ngumiti ako. Tumulo ang luha ko. Salamat po sa opportunity. Kinagabihan, tumawag ako kay Chef Maya. Super hit ang menu. Tumawa siya. Kita mo, Chef? Ang pagkain ay tulay sa pagitan ng mga puso. Tumahimik ako sandali. Ang lumang pag-iisip ay umusbong. Ang pagkain ay hindi pag-aari, ngunit pagbabahagi. Ang kadakilaan ay nagmumula sa pag-aaral, hindi sa pagmamataas sa pundasyon. Umupo ako sa kusina mag-isa, nakatingin sa hotpot na mainit pa. Ang foam ay dahan-dahang nawala. Naalala ko ang unang hotpot sa Maynila. Ito ang simula. Tumayo ako, sumulat ng bagong sign. Fusion hotpot, Sichuan meets sinigang. At nagdagdag ng ilang Filipino dishes. Kinabukasan, dumating ang mga reporter para interviewin ako. Chef Lee, bakit kayo nagbago ng isip? Sumagot ako. Dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang magandang pagkain ay ang pagkaing nagpapasaya sa mga tao, hindi ang pagpapatunay kung sino ang mas mahusay. Kumalat ang video ng interview. Ang bookings ay tumalon. Ang mga customer mula sa buong China ay dumagsa para tikman. Umupo ako sa balcony ng bahay, nakatingin sa mga nagniningning na bituin. Alam ko na, ang universal truth ay ang tunay na paglago ay nagmumula sa pagpapakumbaba, pag-aaral mula sa iba, at pagbabahagi sa mundo. Ngunit hindi pa ako tapos. Magbubukas ako ng branch sa Pilipinas para makipagpalitan ng kultura ng pagkain. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Ang restaurant ko sa Beijing ay naging popular. Ang mga customer ay puno araw-araw. Ang fusion hotpot ay sobrang sikat kaya kailangan kong magdagdag ng kaldero. Nagdagdag ako ng bagong menu. Kare-kare na may Chinese stewed duck, sisig na may roasted Sichuan nuts. Ang lahat ng dish ay fusion ngunit unique pa rin. Kumuha ako ng mga Filipino chef para tulungan akong turuan ang team. Ang tawanan sa kusina ay malakas. Ang amoy ng Filipino herbs ay humalo sa Chinese chili. Nagbukas ako ng bagong branch sa Shanghai at nagpaplano ng branch sa Maynila. Madalas tumawag si Chef Maya. Chef Lee, kailan handa ang Philippine branch? Tutulungan namin kayong maghanap ng lugar. Ngumiti ako. Soon.
Ako mismo ang pupunta. Ngunit bago ako umalis, nag-organisa ako ng thank you party para sa team sa Beijing restaurant. Ginawa ko ang seafood hot pot, ang unang resipe na natutunan ko sa kanya. Ang sabaw ay kumulo, puting foam ang umalpas. Ang team ay masayang sumasawsaw ng karne. Nagtaas ako ng baso. Salamat sa inyong lahat at salamat sa Pilipinas na nagpabago sa akin. Pumalakpak sila, tumulo ang luha ko. Kinagabihan, umupo ako, sumulat ng liham para sa aking anak. Anak, akala ko noon, ang Chinese cuisine ang pinakamahusay. Ngunit natutunan ko na ang kadakilaan ay nagmumula sa pagiging open-minded, pag-aaral mula sa iba, hindi sa pagsasara ng sarili. Maging mapagpakumbaba at laging magbahagi. Ipinadala ko ang liham kasama ang mga regalo, Filipino desserts at dry herbs. Sumagot ang anak ko, Dad, gusto ko pong pumunta sa Pilipinas kasama kayo. Ngumiti ako. Magkasama ang pamilya. Lumipad ako sa Maynila ulit. Ang Ninoy Aquino International Airport ay masigla pa rin. Lumabas ako. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay sumalubong sa akin, ngunit ngumiti ako. Sinalubong ako ni Chef Maya. Welcome back po. Nagmaneho kami papunta sa Quiapo District, ang lumang palengke. Naghanap ako ng lugar para magbukas ng branch, isang lumang kahoy na bahay sa tabi ng ilog. Ngumiti ang may-ari. Chinese chef po? Welcome po. Inayos ko ang restaurant, hinaluan ng Chinese at Filipino style. Kahoy na mesa, Chinese lantern at dahon ng saging na palamuti. Sa unang araw ng pagbubukas, dumagsa ang mga Filipino customer at turista. Tumayo ako sa harap ng restaurant, tinatanggap sila ng may bow at magandang umaga. Ang tawanan ay malakas. Dumating si Ate Yupi para tikman. Masarap pa rin anak, ngunit magaling sa fusion ng Chinese. Dinala ni Mang Tomas mula sa farm ang sariwang gulay. Gamitin ang aming mga sangkap, chef. Niyakap ko siya. Salamat po. Ang restaurant ay naging hit sa maikling panahon. Dumating ang mga Filipino reporter para interviewin ako. Chef Lee, bakit kayo nagbukas ng branch dito? Sumagot ako. Dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang pagkain ay pag-ibig at koneksyon, hindi kompetisyon. Kumalat ang video. Naging tulay ako sa Chinese-Filipino food culture. Umupo ako sa tabi ng Manila Bay Walk ng gabi. Ang sunset ay kulay ginto. Naalala ko ang unang araw na dumating ako ng may pagmamataas. Ngayon mapagpakumbaba ako at masaya, alam ko na. Ang universal truth ay ang tunay na paglago ay nagmumula sa paglisan sa ego, pagiging open-minded, pag-aaral at pagbabahagi sa mundo. Mabilis na lumipas ang isang taon. Ang branch ko sa Maynila ay naging meeting point ng mga food lover ng Chinese at Filipino. Ang mga customer ay puno araw-araw. Ang mga Chinese tourist ay dumagsa para tikman ang fusion hot pot. Ang mga Filipino chef ay nag-training. Nag-organisa ako ng workshop para turuan sila ng fusion taste. Ang tawanan sa kusina ay malakas. Ang amoy ng luya na humalo sa mani ay umalpas. Tumayo ako, nakangiti ng mayabang. Si Chef Maya ay naging partner. Nagpaplano kaming magbukas ng Asian Fusion Food Institute. Ang mga binata at dalaga mula sa China at Pilipinas ay nag-training ng magkasama. Tinuruan ko sila ng Chinese stew. Tinuruan niya sila ng Filipino paste. Tumawa sila kapag mali ang fusion, ngunit natuto sila mula sa pagkakamali. Ang pamilya ko ay lumipat sa Pilipinas. Ang anak ko ay nag-aaral sa international school. Matatas siyang magsalita ng Tagalog. Dad, mas gusto ko na ang pansit kaysa sa hot pot. Tumawa ako. Mabuti anak. Laging magpakumbaba. Nagbukas ang asawa ko ng Filipino dessert stall sa branch. Nagbebenta ng leche flan at puto bika. Gusto ng mga Pilipino ang lambot at tamis ng Chinese style. Isang araw, nag-organisa ako ng malaking kaganapan, Asian Fusion Food Festival sa tabi ng Manila Bay Walk. Malaking entablado, Chinese lantern na hinaluan ng Filipino lanterns. Ang mga food stall ay nakahanay, Chinese-Filipino seafood, kare-kareng baka, sisig na may Chinese roasted pork. Matao ang mga tao. Ang mga turista ay kumukuha ng litrato. Ang tunog ng OPM na hinaluan ng Chinese erhu ay umaalpas. Umakyat ako sa entablado. Akala ko noon, ang Chinese cuisine ang pinakamahusay, ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang kadakilaan ay nagmumula sa pag-aaral at pagbabahagi. Ang pagkain ay hindi naghihiwalay ng bansa, ngunit nagdudugtong ng puso ng tao. Malakas ang palakpakan. Ngumiti si Chef Maya sa tabi ko. Nagawa natin, Chef.
Umupo kami, kumakain ng mainit na hot pot. Ang puting foam ay umalpas. Ang sabaw ay malalim ang lasa. Tinikman ko ang huling subo. Ngumiti ako ng malapad. Kinagabihan, naglakad ako sa tabi ng dagat mag-isa. Puno ng bituin ang langit. Ang mga bangka ay dahan-dahang lumulutang. Naghagis ako ng barya sa tubig. Nagdasal ako na ang pagkain ay magdugtong sa mundo. Madalas akong bumabalik sa China. Nagtuturo ng workshop. Na-excite ang mga Chinese youth sa Filipino herbs. Napakasariwa, sabi nila. Ngumiti ako. Oo, at nagtuturo ito sa ating pagpapakumbaba. Ngayon, ako si Li Cheng na bago. Hindi ang mayabang na head chef, ngunit isang tagapagbahagi. Nagbukas ako ng foundation para isulong ang fusion food, tumutulong sa bagong henerasyon ng chef mula sa Asia. Bawat beses na umuupo ako, kumakain ng foaming hot pot na dahan-dahang nawawala, naaalala ko ang unang araw sa Maynila. Ito ang simula ng isang paglalakbay na walang katapusan. Ang Pilipinas ay hindi lang bansa, ngunit isang guro na nagturo sa akin ng pagpapakumbaba, kasariwaan, at pagbabahagi. Iyan ang tunay na himala. Itinaas ko ang baso ng hot pot para sa Asia na pinaghalo-halo at ininom ko ang malaking lunok. Ang lasa ay balanse, malalim sa puso magpakailanman.